ngayon nabibili na ganito. Ayan, tanggalin natin. Ayan. Smart socket na meron lang kayo i-download na smart app ko na to at walang-wala na mga kalapatseras. Ayan. So, nakita ka, meron din pala akong ginagamit sa hair ko na mabango siya. So, kapag nagpapa-ayos pala ako ng hair, nagpapa-haircut, nagpapa-hair color, two-tone siya, silver and gold. Yan, simple lang siya. Dahil hindi ko kaya pang bumili ng Rolex. Dahil, ano siya, parang ganun yung style ng mga, ano, yung mga, di ba, yung Rolex na bilog, yung I'm always on your side. 많은 말을 집으며 찾은 나의 위로 언제나 널 곁에 있을게. 나의 하루를 밝혀줄래. I'm always by your side. 너의 짐을 대신해서 짊어질. Hi mga kalapatsyera! So welcome back to another vlog. So medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload. So hindi ko lang sure mag-2 weeks na ata akong hindi nakakapag-upload ulit dahil medyo naging busy po. Pagpasensyahan nyo na dahil alam nyo naman na i-share ko sa inyo last year, 2023. So pag pumatak na ang December, so ayan na, sunod-sunod ang mga orders namin sa mga Christmas basket, which is ako lang naman. Ngayon po meron na akong katulong ngayon na nag-help sa akin para makapaggawa ng basket. So, kahit bulk orders is kayang-kaya na, kahit 2 hours, 3 hours na baskets, parang gano'n nagagawa na namin ngayon. Unlike last year na ako lang talagang gumagawa, then sinanabang katulong ko kapag after office niya, and then meron pang mga orders, nakakatulong na siya sa akin before. And ngayon kasi, since mas marami kasi nag-order talaga ng bulk orders and rush na dahil syempre malapit na mag-Christmas and yung holidays palapit na, so mas maraming umu-order, so wala akong time para ma-vlog. Though pakita ko rin dito yung onting clips lang na nagbabalit ako, yung nag-aayos ako, and sa nag-story rin naman ako sa IG ko yung sa mga orders. So yun mga ka-channels, kung gusto yung umorder yan, ginawa pa. So yun, gumagawa ako mga Christmas baskets lalo na pagpalapit yung holidays. And so start na tayo. Alam ko, dadahaba na naman tong intro ko. So, today, ang iba-vlog na is yung mga 2024 favorites ko or yung mga ginagamit ko lagi ngayong year na to. So, syempre, hindi ko lang i-share nung ngayong year lang to. Syempre, kasi meron din ako mga ginagamit kasi na simula 2022, 2023 hanggang ngayon ay ginamit ko pa rin. Hindi ako nagpapalit ng brand or kung sa pananamit man yan, sa mga dresses, sa mga colognes, or sa perfume, or sa kahit saan. So, i-share ko siya sa inyo today since December na at malapit nang mag-end ang 2024. So, baka makalimutan ko pa na ma-share sa inyo mga kalokatsera. So, let's start! Ngayong 2024 kasi, diba, lumabas na ang iPhone 16. So, syempre, alam nyo naman na ako ay para naman akong lagi ako kasi nagko-collect ng mga cases ng phone. Since yung phone ko ngayong 16 Pro Max is, ngayong November ko lang siya nakuha. Ngayon ay meron na akong ilang cases na to. Nakabili na ako. Ewan ko bakit gusto ko na parang every week nagpapalit ako. Parang ganun sa... Yun yung isa at maliit na nagpapasaya sa akin na papalit-palit ng mga cases. So, ngayong December pala ngayon, meron na akong 6 cases. So, yung parang mga ganito na cases, yung slim at ang tawag nila dito, para sa iPhone 16 Pro Max. Yung ganyan lang siya kanipis. So, nakikita yung side niya. Since kasi ang iPhone 16 Pro Max kasi, diba, meron na siyang shortcut para makapag-cam kayo or kapag video kayo agad-agad, diba, para makapicture nyo agad. So, mas madali siyang pindot kasi parang feeling ko kapag slim siya. So, yan. And also, meron pa akong isa. Since ang kinuha ko 6, parang, ayan, parang gold siya. Kasi kulay kasi nung ng mismong phone is parang malapit siya sa gold. And then this one, kita-kita ko dito, parang Hello Kitty siya. Na kapag binili mo tong case na to, ikaw na mismo ang magdidikit nito dyan. Ayan. And then yung gamit kong case ngayon, parehas lang nito, color pink naman. Then syempre dahil nakutan ako, may baby blue. Bumili na rin ako ng baby blue. Alam niyo naman ako, pag gusto ko ang isang bagay, same lang ng design, pero magkaiba ng color, kinukuha ko na. And then, syempre, kinakailangan ko rin syempre yung transparent, ayan, para pwede natin siyang i-MagSafe dito. So, yan.
Eto yan, so 6 na yung cases ko, and yung iPhone 14 Pro Max ko pala is na-let go na. Kaya doon syempre sa bumili, thank you kasi binenta ko na yung iPhone 14 Pro Max ko. And yung kay Nanab pala na iPhone 14 Pro Max is nabili na rin. And syempre please naman na magparamdam din yung bumili sa amin ng kay Nanab. So yun lang, shoutout lang para sa kanya. And also, since na-share ko na rin pala yung case ng iPhone 16 Pro Max ko, i-share ko na rin sa inyo yung isa sa best purchase ko ngayong 2024 is yung MagSafe. Actually, hindi mo ako bumili. Alam ko, meron din atang Apple ba na ganito, na MagSafe. Pero, syempre, ang binili ko kasi is yung Babin. Ayan, yung Babin siya. And may kasama na rin siya ganito. Ito, hindi ko dinidikit to sa likod ng phone. Sagawa ko na, dinikit ko siya mismo dito sa MagSafe na to. Para dito na siya nakadikit. Actually, di ba siya nakadikit? Kasi since magnet siya, di ba? Ayan, ang hirap tanggalin. Dito ko na siya nilalagay. Then, pinapatong ko na lang siya sa mismong phone ko. Ito, maganda rin siya. Ilang ano ba to? 22.5 watts siya. Fast charger na rin. Ayan. Ito, lagi ko itong dinadala. Wait lang. 10,000 mAh pala itong binili kong MagSafe na to. So, ito. Ayan, MagSafe. And also, syempre itong lalagyan ito. Isa na nito. Isama ko na nito sa favorites ko kasi lagi ko siya nagagamit. So, pwede ko siya ng mga MagSafe. Actually, dito ko siya nilalagay. Pinalalagyan ko nito ng mga lipstick ko. And, ano ba mga nilalagay ko? Yung mga maliliit na mga alcohol. Ito, malaking tulong talaga. Yung demagnet na ganito. So, yan. Ililink ko na lang din dito kung saan ko siya nabili. Actually, online ko lang ito nabili. So, isa to sa mga favorites ko this year. And also, isama ko na rin is ito, bago lang ano to. Ngayon lang tong month na to, pero naging favorite namin siya ni Nanab. Kung kayo ay nagkakaroon ng problema, yung katamaran ninyo lalo na sa gabi, since iba nag-aircon tayo sa gabi, pero hindi naman, kasi kami ni Nanab, hindi kami gabi naki-aircon. So kapag naramdaman namin na malamig na, ino-off na namin yan, kasabay muna ng fan niya na, hindi pa tayo pinapatay yung fan unless na ginaw na kami. So kapag i-open na yung fan and sabi magigising ako minsan na parang ganong cold na, ganyan. So tatayo pa siya, diba? So para hindi na siya tumayo, meron na po ngayon nabibili na ganito. Ayan, tagalin na. Ayan. Smart socket na meron lang kayo i-download na smart app sa phone niyo sa Android na pwede nyo nang mai-off ang kahit electric fan. Electric fan ang inaan namin dito, pina-plug namin. Pero kailangan siya ng ganito, adapter na ganito. Kasi ganyan yung pinaka saksakan niya. Or yung pang-plug niya is tatluhan. Yun yan, ayan. So, kailangan mo ng ganito. So, ito ginagamit namin sa electric fan namin ni Nanab. Dito naka-plug yan. So, para kapag gininaw or nainitan ka ulit, nakapatay ang aircon mo, cellphone na lang kukunin mo, mariremote mo na siya, di ba? Kasi, meron kasi mga electric fan. Yung electric fan namin kasi na ginagamit, hindi siya nare-remote. Meron kaming isa, dito nasa sala siya. So, sa room namin, walang remote. So, ito, ang laking tulong nito. So, ililink ko na rin dito kung saan namin binili to. Sobrang tulong. 2 electric fan namin kasi bumili rin si Nanab na isa pang maliit na fan para sa akin. Para pag giniginaw siya, yung fan na isang medyo malaki sa kanya yon, nakatapat sa kanya yon. Sa akin yung maliit. Kasi si Nanab medyo pag ginawin naman sa madaling araw, lagi ako nagigising, naiinitan ako. Kapag bigla niya na-off yung aircon, then minsan kapag sabihin ko naiinitan na ako, aircon ang bubuksan niya. So parang pinapipili niya ako aircon or fan ang bubuksan. So yun depende. Kaya ito, mas maganda to na pwede na kahit ang Electra ninyo ay walang remote. So pwede nyo nang pindot lang sa app. Or kahit saan naman to sa TV, kung gusto nyo off, or kahit saan, pwede nyo gamitin to na mga walang remote, diba? Na mga pang-plug. So yan, mapapadali ang buhay nyo dito at para hindi kayo magkakainisan, diba? Na antok kayo, tatayo pa kayo, or napaka-light, ma-remote nyo na siya. So yan. Ilalagay ko na lang yan dyan sa may link mismo. Yan. So isa yan sa naging favorite namin at matagal na namin pinagplanuhan ni Nanab yan na parang sasabi ni Nanab na meron na bibili. Parang ganyan na parang pang-plug na
ano siya, Bluetooth lang yan. Then, mako-connect na siya. So, kailangan syempre may internet kayo para magamit yung pang-plug na yun, yung socket na yan. So, yan. And also, punta naman tayo sa mga ginagamit natin, di ba? Yung sa face natin. So, yan. Alam ko, sa vlog ko, lagi ko siyang napapakita. Syempre, since favorite nga, this 2024, na ginagamit ko lagi, syempre, yun ang papakita ko sa inyo, di ba? So, isa yan, syempre, yung ginagamit ko na lipstick na Peri Pera, ayan, kawawa na po siya, wala na po siyang laman. So, buti na lang nakakita na ako sa Watsons ulit, bibili na ako kasi walang-wala na siya. As in, wala na siya talagang laman. Ito yung binili ko pa sa Korea, kaya natuwa ako kasi yung color niya is napaka-light lang, light na pink, and then matte siya. So, ito, meron kasi ako nabiling ibang shade, ito 22 pala yung shade nito. 22. So, gustong-gusto ko siya kasi malambot siya sa lips lang. And hindi siya, alam niyo yung mga lipstick na parang, di ba may mga lipstick kasi parang may, bigla kasi nag-play yung mismong YouTube. So, yan. Etong Peri Pera na to kasi maganda. Kasi di ba meron mga lipstick kasi na parang may lasa. Alam niyo yung mga sinaunang lipstick na parang may taste siya na iba na hindi ko gusto. So, ito nagandahan ako. Before kasi yung ginagamit ko si dati is yung lip tint. So, ngayon, ito na ako, yung Peri Pera na ganito. And then next, syempre yung binili ko pa rin sa Korea na bilhin, Nature Republic. Ayan, yung nabasag. So, after kong mag-blush on, yung liquid na blush on ng, ano ba yan? BLK. Ito yung next ko nilalagay kasi ito, big blusher to. Pink Sorbet ata to. Medyo may kintab siya. Ayan, nakikita nyo naman. Ayan. Nakikita ba? Nag-focus. Ayan, medyo makintab siya na color pink. So, binabrush ko siya after ko mag-blush on. And so, kaya ang favorite ko rin na brush is ito. Sa Nature Republic din to nabibili. Pero ito sa Korea ko to nabili. Pero alam ko, siguro meron din yan dito. So, yan dalawa. Kasi super lambot niya. Ayan o. Kahit anong nyo, i-brush nyo siya ng kahit gaano ka-DN. Ayan. Hindi siya yung parang nakakalbo dito. Ayan o, hindi o. Hindi siya nakakalbo. So, super ganda nitong brush na to. And syempre, hindi ko tinatapon to para hindi kumalat, diba? Kung gagamit ka ng blush on. So, yan. Ito, yung Peri Pera. And then, itong blush on, Nature Republic din to. And also, this Nature Republic din itong pinaka-brush. So, yan yung mga talagang ginagamit ko talaga sa face ko. Lalo na kapag up lang din naman ako or naglalagay ako sa mukha ko kapag lumalabas lang naman. And then also, ito mauubos na. Alam ko, hindi na to available kay BLK. Highlighter to na ang shade ay Pearl. Napakaganda niya kasi ito, panglagay ko rin to dito sa nose ko. O kaya minsan, pag kahit naka-blush on ako, naglalagay pa ako dito sa kabilang side at saka dito sa baba ko. Naglalagay ako nito. Or minsan, naglalagay ako dito sa eyes ko. Ayan, para lang minsan, di ba, since nagbablog ka at nag-video ka, mas maganda kasi yung parang medyo may, ang tawag ito, may nag-highlight ba or may kumikinang dyan sa mukha mo. So, ito, hindi ako naglagay dito. Yan, dito. Pwede yan. Naglalagay ako dito lang sa dulo. Hindi ko alam. Pero ko, ganun gusto ko. Hindi ko alam kung tama ba yan para sa mga magagaling mag-makeup. Pero sa akin kasi dito nilalagyan ko rin yan. So, yan. Kung medyo walang masyadong effect, yung pinaka-blush on ko, itong highlighter ang ginagamit ko. BLK. Pero alam ko napalitan na nila ata to. Since kailan ko ito binili, ang tagal niya maubos. So, ngayon 2024 ko ito binili. Alam ko, napakita ko na rin to. Isa to sa favorite ko at hindi nawawala to sa mukha ko kapag lumalabas ako. So, ayan. And also, bago ako maglagay ng powder, ito, ang ginagamit ko. Yung stick ng Nature Republic din na sun stick. Ayan, mayroon pa ako. Buti meron. Ito na last na to kasi naubos ko na yung isa. Sa Korea ko rin to nabili. Pero dito sa Nature Republic natin dito sa Philippines, meron din dito sa Manila. Ayan. Siguro alam niyo naman to. Ayan, maganda rin to kasi kaya ang comment ko lang dito sa Nature Republic na sunstick na to, pag minsan, kasi pawisin ako tsaka ayan, pansinin nyo, oily ang face ko, napapansin ko lang dito is medyo may hap lang sa mata. Yun. Siguro, hindi ko lang sure. Pero ito, since ngayon 2024, ito talaga yung ginagamit ko. Maganda naman siya. Before kasi BLK yung ginagamit ko ganito. Nagpalit ako.
So, ayan, yung ano lang sa akin, medyo mahapdi lang sa mata. Kapag kunyari na pagpawisan ako, nahawakan ko yung mukha ko, din nahawak ko sa eyes ko, medyo may hapdi lang. Siguro, hindi ko alam sa, ano na rin siguro, nung nitong sunstick na to. So, SPF 50 plus para to. So, medyo maganda naman para sa akin. And ina-advise ko rin pala, kunyari kung mahilig kayo magluto, parang ganon, or mag-cook, hindi lang dahil sa paglabas ninyo sa araw, maglalagay kayo nito. Pati yung kapag ano kayo, magluluto lang kayo ng, syempre, na-expose din kayo sa init. So, gumamit din kayo ng sunstick. So, advice ko lang yun. Parang minabasa lang ako na ganun. So, kahit nasa loob lang kayo ng bahay, pero kunyari, lagi kayo na-expose na nagluluto kayo, ganyan, na may init, baka magkaroon lang din kayo ng ganon. So, correct me if I'm wrong, pero parang minabasa akong ganon. And then, syempre, nag-iisa kong powder, ayan, naputol na nga siya. BLK powder, oat siya. Actually, gamit na at mauubos na. Gusto ko na rin palitan to. Ayan. Inuubos ko na lang kasi sayang siya. Oat siya, BLK. Ito yung ginagamit ko. Aside dun sa binili ko na sa Sephora na liquid foundation. After kasi mag-liquid na foundation, naglalagay pa ako ng powder. Since oily kasi yung mukha ko. So, yan. Onting-onti na lang siya. So, nagpapapalit na siya. And pansinin nyo naman, no? Putol na nga itong pinaka-ano niya, diba? So, kailangan ko na rin magpalit ng ganito. So, alam nyo naman, kailangan ubusin natin yung mga pinagbibili natin. Hindi yung meron ka pa, ay bibili ka na ulit ang bago. So, yan, BLK. Actually, yung mga brand na, BLK, Nature Republic, and Peripera para sa face ko. Yun lang talaga yung ginagamit ko. Next, pakita ko na rin sa inyo, ngayon ay ubos na po ang aking serum. So, i-share ko sa inyo yung serum na ginagamit ko. Nag-start ako mag-serum nung after namin pumunta ng Korea. So, last February yun. Since winter doon, Beauty of Joseon kasi ang ginagamit ko na serum, yung Glow Serum Propolis, and Niacinamide, parang ganon. So, yan. Ito yung ginagamit ko. Pangalawa ko na to at walang-wala na mga kalapatseras. Ayan. So, nakakita na ako ngayon dito sa atin na nagbebenta ng Beauty of Joseon. Meron na rin siya sa Watsons. Parang 1,000 plus siya. So, iniisip ko kasi, excuse me, maganda talaga siya sa mukha. Sa gabi ko lang siya ginagamit after ko mag-facial wash. Ito ang ginagamit ko. Itong serum na to, so ubos na siya. Ang iniisip ko kasi, kung ito pa rin ang ginagamit ko, pero meron akong, maganda talaga siya sa mukha. Kasi marami nang nakakapansin. Actually, kahit yung, pag nagpapa-haircut ako, nagpapa-ayos ako ng buko, tinatanong ako ano ginagamit ko. So, sinasabi ko is itong Beauty of Joseon. Ngayon, available na rin to sa Watson. So, yan. Nakita ko lang, nag-search ako kasi since na ubos na nga talaga siya. Kagabi, hindi ko na siya ginagamitan ng ganito. Tinataktak na lang siya sa kamay ko talaga, sintaktak na. Yung, yung taktak is yung, inuubos mo na. So, yan. Ito yung ginagamit ko. Pero, meron ako nakita. I-share ko sa inyo kung maging maganda rin siya. Yung Garnier. Kasi na-search ko siya na #1 siya. Dito sa, na maganda daw na serum sa buong mundo daw. So, yon, itatry ko siya. Actually, hindi mo na ako bumili ng ganito. Pero kung hindi ako nagandahan, babalik siguro ako dito. Dahil ito, i-recommend ko talaga sa inyo itong Beauty of Joseon. Product to ni Korea. Napakaganda. At dito sa Philippines ay meron na rin ito. So, yun mga kalakatseros. Try nyo to. And then next, before talaga, ang favorite ko talaga pagdating, ayan naman. So, syempre, pati soap. Ipapakita ko na sa inyo. I-share ko sa inyo ang ginagamit kong soap. Sobrang tagal na ang ginagamit ko talaga ay itong Belo Essential na papaya. So, yan. So, ito, matagal itong maubos talaga, pero hindi siya masyadong mabula. Kaya, sinasabayan ko yan ng snail soap. Yung snail white na soap. Ito, nag-hoard ako na ito sa Thailand dahil mas mura to sa Thailand. Ayan, snail white siya. Pero, ayun, Precious Skin Thailand. Kaya, ang bigat, actually, itong pinakang soap na to, kung kailan ko to binili. Last year, ng 2023, nagpunta kami ni Nanab ng September ba o August last year. Kasi ngayon, kasi di ba nagpunta kami
August din kami nagpunta. Pero last year ata, September. Hindi ko lang sure. Pero last year pa namin to binili. Sobrang dami ko binibili. Dahil nag-hoard talaga ako ng mga lotion at saka ng mga sabon. Sa Thailand ko siya binibili. So, tanging ito lang din na to ang binibili ko dito. At maramihan din yung binibili ko. So, ito kasi ay may kasamang parang net. Tapos ipapasok mo yung pinaka-soap. Ito mabulato at mabango. Ito ang ginagamit ko rin na soap. Ayan ha. Sinabi ko na sa inyo. Yan, dalawang yan ang ginagamit ko. And then next is so toner ko pala. Kung magtatanong kayo, ang toner na ginagamit ko, hindi ko alam kung alam niyo itong brand na to. Itong Vichy. Ito lang kasi yung pinaka maganda para sa mukha ko. So, after ko mag-bath, nagto-toner na ako. So, parang mga skin oil, parang gano'n. Ito ang ginagamit ko. Sa gabi ko lang naman siya ginagamit. Itong toner ito, after mag-bath, ito ang skin toner ko sa face ko hanggang neck ko. So, yan. And then, pagdating naman sa conditioner, di ba? Buong katawan yan. Talaga before pa, kahit high school ko, college ako, nag-work na ako, ang ginagamit ko talagang conditioner is cream silk. So, alam naman natin yan, di ba? Halos lahat naman tayo, cream silk ang ginagamit. Pero, ngayong 2024, nag-change ako ng cream silk dahil lagi akong tawag dito, yung highlights ng hair. Since kasi pag nagpa-highlights ka kasi ng buhok mo, nagda-dry yan eh. Kapag nag-shampoo ka, hindi ka nag-conditioner, parang matigas ang texture ng hair ninyo. Nakakita kasi ako ng conditioner na swak, lalo na kapag may highlights yung buhok ninyo. Ang ginagamit ko, alam ko na i-share ko na rin sa vlog ko, is itong Pantene. Ayan, hindi ko alam kung nagpo-focus siya. Yan, Pantene Collagen na gold. Ito yung ginagamit ko dahil sobrang lambot niya at sobrang bango. So, ito ang ginagamit kong conditioner para sa hair ko. And also, dahil mainitin akong tao sa gabi, after kong mag-bath, bago ako matulog, naglalagay ako ng powder dito sa leeg ko, dito sa harap ko, and sa back ko, nagpapalagay ako kay nanab. So, ang ginagamit ko na rin powder is itong M&S, yung Marks & Spencer. Actually, narigala ko na ito ng sister-in-law ko before ng M&S. So, ayan, naubos na siya. So, bumili ako ulit ng lavender. So, ito, hindi to nawawala kasi every night, ginagamit ko talaga siya. So, napakabango ng lavender na, ayan, nagpo-focus ba yan? Lavender ng M&S ng Marks & Spencer. So, try nyo to. And, also, kung hindi lavender, mabango rin yung rose nila. And, pagdating naman sa lotion, i-share ko na rin sa inyo na favorite ko talaga is itong snail. Ayan. So, same dun sa sabon ko. Nag-hoard ako nito sa Thailand. Last year ko pa ito binili. Ang natitira na lang sa akin nito, ika-open ko lang ulit nito. Meron na lang ako isang box na ganito. Isang box or dalawang box. Kaya yung bagahe namin, last year na Thailand namin, hindi sira. Last year namin Thailand, napakabigat. Talagang doon sa airport, talagang nag-over baggage kami. Hinan-carry namin iba dahil sa soap and sa mga lotion. Ito kasi ang laki, 500 ml. Birumi, inuuwi ko to. So, yan. Paubos na yan. So, pag bumalik na kami ng Thailand ngayon, doon na yung time na mag-hoard ulit ng soap and ng lotion. Ayan. Snail gold din siya. Mixed berry siya. Product to ni Thailand. Ayan o. Papansin nyo naman eh, sa sulat niya. Ayan. Hindi ko na ilalapit kasi hindi siya nagpo-focus. Ayan. So, malaki at mabigat. Maganda naman siya. Ewan ko lang, kayo din makapagsabi nun. So, yan ako. Maganda sa akin siya. Hindi siya mainit sa katawan at hindi siya ma-oil sa katawan. Kaya gusto ko. Ayan. Napakabigat niya. 500 ml. So, yan yung ginagamit ko. Kaya, gustong-gusto ko talaga ang mga product ng Thailand at kaya gustong-gusto ko rin bumabalik sa Thailand dahil sa mga yan and sa pagkain. Diba? Kahit hindi ako nakakapag-vlog masyado, diba, nung mga napupan doon. Kasi, nung unang punta ko sa Thailand, yun ang unang ginawa namin. So, yung mga next na punta namin is puro mga shopping na lang ng mga pangangailangan. Then, ikot-ikot na lang sa mga malls and sa mga pagkain na namimiss mo, like mango sticky rice, yung mga ganun, yung mga tea nila, and yung mga iba pang mga pagkain nila, yun na lang ang pinupunta natin sa Thailand ngayon. And also, sa Cologne din. Ayan, next na natin sa Cologne. So, this year lang ba to? This year ata o last year,
Dito, kapag nasa bahay lang ako, ang cologne ko, ang ginagamit ko, itong Nenuko. Ayan. Di ba pang baby to? Pero ito ang ginagamit ko. Nililipat ko siya sa ganitong, binili ko rin pala to online, ito, na para may spray ko siya. Ayan. Ano ba? Parang meron ako. Ayan, ni-spray siya. Nililipat ko siya dito. Ay, maubos na nga. Every day, after bath, kapag nasa bahay lang naman ako dito, ito ang ginagamit ko. Ayan. So, di ba, pang baby siya, pero kaya ginagamit ko siya. Ilang ml to? 650 ml. Available na rito dito sa mall natin. So, yan. Ang bango niya. Para kasing baby yung amoy niya, di ba? So, yan. Ito yung ginagamit ko pag nandito ako sa bahay. And also, meron din pala akong ginagamit sa hair ko na mabango siya. So, kapag nagpapa-ayos pala ako ng hair, nagpapa-haircut, nagpapa-hair color, doon ko siya nakuha. Sa Fit and Form, ngayon, Dylan na siya. Dylan. Yung kay, ano ba yan? Kay Jenny Mercado na salon. So, yun doon kasi ako nagpapa-ayos. So, yan. Naamoy ko siya. Nilagay niya sa hair ko after niya kung, yung patapos na haircut ka ng ganyan. Nilagay niya sa hair ko to, nabanguhan ako. Sabi ko, para saan niya? Kasi para siyang mawawala yung mga tutsa mga taas-taas ng onte at para medyo glossy yung hair mo. Ito, doon ko siya nakuha. Actually, pati yung pinsan ko na kasabay ko, matagal din siya maubos dahil onti lang ang lalagay mo. Patak lang talaga siya. And super bango niya. Parang hindi ko matandaan kung 550 ba to o 600 pesos. Parang ganun ata presyo. Hindi ko lang matandaan kung more than pa. Kung 1,000 ba? Basta ganun. Basta ganun yung price niya nito. Ayan. Parang ilang ml siya. 50 ml siya. Pero, kailan ko ba last binili to? August 8? August 8 ba? Or ano pa? Basta yung unang puntak pa. Parang ganun. Ito. Lagi ko siyang ginagamit. Lalo na, mahilig din ako minsan mag-pony ng hair ng ganyan, half lang. Kasi di ako nagpo-pony ng lahatan. Kasi dumadami, parang marami akong tutsang sa harapan. So, yan. Isa yan sa favorite ko. Also, yung mga shock-shock. Alam niyo naman yung shock-shock, di ba? Yung mga malalaki. Ngayon, bumili na rin ako ng mga maliit. Ayan. Sa H&M, bumili ako ng maliliit lang na ganito. Ayan. Pag malayo, mas nagpo-focus siya. Yung mga maliliit lang na ganito, para pang pony ko lang na ganyan. Para medyo magtaas. Ayan, na ganyan lang siya kaliit. Ayan. O, diba? Liit lang nyo. Ayan. Binili ko siya sa H&M. Parang, mura lang naman to. Parang ganyan. Ayan. Parang nakalagay dito 299. Hindi pa natanggal yung price. Ayan. Marami na siya. Kasi, minsan kasi, nami-misplace ko siya. So, yan. So, tapos na tayo sa mga lotions and I-share ko na rin sa inyo dahil, diba, nagko-collect din ako ng mga perfume at colognes. Pero, ngayong 2024, yung madalas kong ginagamit, pupunta ako ng kapag magpapacheck up ako, magmomol ako, mag-church ako, ito yung mga ginagamit ko na cologne, na perfume ngayon. So, yun. Sa sobrang dami ng mga kinokolek ko, ito muna yung medyo ginagalaw ko ngayon, kaya ubus-ubus siya. So, una, ito, kapag nag-church ako, ito ang ginagamit ko. Walang-wala na siya. Actually, onti na lang siya. Elizabeth Arden na green tea lavender. Actually, nagpunta kayong Hong Kong at saka saan pa ba? Hong Kong na December. And dito pumunta kami ng Thailand. And kapag yung sa pinsan ko, nagpapahanap ako ng ganito, wala nang ganito. Parang ganun, bibihira na. Yung color green na lang available. Kasi parang ito, mas iba yung amoy niya. Mas mabango siya. So, basta ang mild ng amoy niya, parang ganun, kahit na ipaligo mo siya sa katawan mo, soft na soft yung amoy niya. Basta light na light yung amoy niya. Ubus-ubus na onti na lang, ayan. So, kailangan ko maghanap neto dahil ito kami plan ni Nanab na lumabas ng bansa ngayong palapit na anniversary namin next year. So, doon na kami, pwede na kami mag-travel kasi ngayon, hindi pa ako pwedeng mag-travel. So, yan. Kaya dapat gusto namin sana ngayong December lalabas kami pero hindi pa pwede. So by next year, yan pwede na. So siguro hanapin ko siya, baka meron na siya. Kasi lagi yung green, laging wala talaga kaming makita. So yan kasi ubus na siya. Ito yung ginagamit ko kapag nag-church. And then kapag naman nagmo-mall naman ako, so di ba pa iba-iba? Depende kasi, kunyari meron kang
may pupunta na importante or meron kang mamimit na minsan mo lang mamit, siyempre, di ba, gusto mo yung mabango-mabango pa. Wala yun dito kasi hindi ko naman siya lagi kasing ginagamit. Parang gano'n. Hindi ko naman siya ginagamit talaga ng 2024. Yung pinapakita ko sa inyo, madalas kong ginagamit. So, yung next, ito naman, kapag yung mga nagmo-mall, ganyan, ang pangalawa na to, Encanto. Naubos na yung isa. So, Encanto na Salvatore Ferragamo. Ito, pangalawa na to. Ayan, nabawasan na rin ulit. Yung isa talaga wala nang itapong ko na. So, yan. Ito rin actually, ito yung wedding namin. Ito yung ginamit ko. So, ito, ang ginagamit ko kapag nagmamall ako. And also, kapag naman, ito naman talaga, ito, controversial itong ano to. Itong pabangon. Kapag naman nagpapacheck up ako, kahit yung sila secretary, tinatanong ako, bango mo naman, parang ganun. Eh, samantalang, di ba, nakapag-travel ka na, nakapag-wait ka na sa kay doktora dahil meron pa silang ina-assist, parang gano'n. Hindi talaga nawawala. Alam ko, pang lalaki actually to eh. Pero alam ko, pwede rin naman to sa babae. Alam ko parang gano'n, pwede siya kahit nasa pang babae, pang lalaki. Iba na rin ang packaging na ngayon. So, kami kasi nila pag nagka-travel, hindi nawawala talaga sa amin ang bumili ng pabango. Kasi nga, favorite namin ang mga pabango. Diba? Nung pakita ko naman sa inyo before. Itong DNG light na to, iba na ang packaging niya ngayon. So, ito, napakabango at napakalight sa katawan. Ito ang tinatanong sa akin lagi. Kapag papacheck up ako kasi sobrang tagal din ng ano niya, nang tumatagal siya sa katawan, yung pinaka-amoy niya. So, yun. Yan, tatlong yan. So, meron pa ako mga ibang perfume, pero ito talaga yung gamit na gamit ko ngayong 2024. Hindi lang 2024, pati 2023, 2022. So, dahil yan, yung mga talaga sobrang paubos na. At parang, di ba, pag unang pumapasya, ano kaya gagamitin ko? Ganyan, nakatatak sa isip mo. Sila ang una mong iisipin. And next, parang haba na ng video ko, pero malapit na mga kalakotsyera. So, yan. Sinare ko lang sa inyo. And next, isa rin pala ako sa mga nagko-collect din ng mga watch. So, kahit na hindi siya ganun kamahal at meron ding mga mahal na mga watches, pero pag nagustuhan mo, diba, gusto mo siya. So, meron lang ako tatlong papakita sa inyo na lagi kong ginagamit talaga ngayong 2024. So, itong silver na to, alam ko, nabili ko to 2022 pa ata. 2022. Pero hanggang ngayon ay ginagamit ko siya dahil kahit na anong suotin mo, parang gano'n, mapa-shorts ka lang or kahit saan ka mapunta, pwede mong gamitin itong fossil na watch na to. Actually, for men to. Pero mas gusto ko kasi ang mga for men na watch kasi mas gusto ko kasi malalaki yung face ng watch sa kamay mo. Parang gano'n. So, alam ko, napabawasan ka rin to. Pero pag sinusuot ko kasi siya, hindi siya sagad na sagad dito. So, ayan. Ayan. Gusto ko talaga yung mga watch na mga panlalaki. Parang gusto ko yung malaking-malaki siyang gano'n. Ewan ko lang. Parang, ano ko lang. Gusto ko lang. And then, next. Ito, sa Hong Kong ko siya nabili. Itong swatch na to, gamit na gamit ko. Lalo na pa nag-grocery kami ni Nanab or pag yung hindi naman ako masyadong, yung mga naka-shorts lang ganyan, eto, gamit na gamit ko din siya, lalo na pa nag-grocery kami ni Nanap. So, ayan. And then, next, kapag naman nakadress ako, ngayon, ito ang gusto ko, yung Anne Klein na watch. Actually, ngayon, 2024 ko lang siya binili. Two-tone siya, silver and gold. Yan, simple lang siya. Dahil hindi ko kaya pang bumili ng Rolex. Dahil, ano siya, parang ganun yung style ng mga, ano, yung mga, di ba, yung Rolex na bilog, yung ganyan. Tapos yung ganyan yung pinaka-design niya, na gold yung pinaka, ano niya, yung sa side, then dito gold, then silver. Ito yung ginagamit ko ngayon at hindi ko na siya pinabawasan kasi mas gusto ko yung medyo malayo sa kamay ko. Yung parang nagiging bracelet na. So, ito yung lagi ko talagang ginagamit ngayon. Kaya naging favorite ko siya. Sa totoo lang. Pero ngayon lang to, kabaguhan na listo. November lang din to. November lang ba? Oo, October, parang ganun ko. Pero halos mapa-church, mapa-mall, o kahit saan, lumalabas ako, ito ang gamit ko. Kung mapapansin nyo lang din. Actually, kasi ngayong December, hindi ako masyado nag-vlog, so baka hindi nyo mapansin. Pero yan ang lagi kong ginagamit. And then, sa bags naman, alam ko nakita nyo na ito sa mga vlog ko. Pero ito yung lagi kong ginagamit ngayong 2024. At sobrang ROI na. Itong House of Little Bunny na bag na to, Clara. Ayan. So, pinagpapalit ko rin ng ano. Ito talaga lagi.
madalas na itong nagagamit ko, lalo na kapag nagpapacheck up ako kasi sobrang daming pwedeng mailagay and hindi siya ganun kabigat. And maganda kasi yung pagkakabagsak nitong bag na to. Sa totoo lang, ayan, yung Clara na, yung medyo malaking Clara, nakalimutan ko ng ilang ano to. So yan, ito lagi kong ginagamit. And also, ito talaga, Kili-Kili bag. Sobrang tagal na nitong Coach kong to. Nag-work pa ako, ito na siya. Pero ito, gamit na at sobrang na ROI ko na to. So, sling bag, pero pwedeng Kili-Kili bag. Ito ang madalas kong ginagamit, lalo na kapag umuwi kami sa kabila, parang gano'n, mamamasyal ka lang, or biglang may mag-aaya, ito agad talaga nakukuha kong bag. Tinan nyo naman, napakatibay talaga ng Coach. Ayan, kahit yung mga yung ganito niya. Ayan, kaya sabi ko sa inyo, bumili kayo ng mga authentic bag, kasi, mga authentic na bag, kasi, habang tumatagal siya, hindi na, wala, yung mga gold na mga ganyan, hindi siya na, nagbabago yung color niya talaga. And, hindi siya talaga napupunit, or kahit na ano, ayan, parehas na parehas, parang bago pa rin siya. Kaya gusto ko tong Coach na to. Yan. Diba? Ang cute niya, Kili-Kili bag. Dahil tagal na rin nauso yung Kili-Kili bag. And also, asa na ba yung bag na yan? Isa to sa favorite ko na ngayon. Dahil nga, hindi ako pwede magbuhat na masyadong mabibigat. Lalo kung ito ang lagi kong ginagamit. Itong kasama nung bag kong malaki na tote bag ng MCM. Ito nang maliit ang ginagamit ko ngayon para nagiging wallet bag ko. Ang nilalagay ko na lang dito ay maliit na wallet, alcohol, and ano ba? Lipstick. Pero yung lipstick nilalagay ko pa siya doon sa may pouch nga na sinasabi ko sa inyo, nabili ko online. Para hindi magkaroon ng stain yung pinakaloob niya. And kilang ang laman nito. O diba? Bonggang-bongga na. Nilalagyan ko lang minsan siya nung palawet na si Lilia. Yung nauso, diba? Si Lilia Lucky Cat. So, yan. Lalagyan ko lang siya ng gano'n. Lalo na pag nakadress ako, ito ang ginagamit ko. Itong maliit na MCM na bag ko. So, maraming salamat pala kay Nana dahil nung time na yun. Kung napanood nyo pala yung vlog ko na sobrang hindi ako naniniwala na binigyan niya ako ng MCM. So, yun. Maraming salamat sa pinakamamahal kong asawa. Shout out dyan. Ayan, mahal ko yan. So, ayan, yung MCM na bag na to, first bag na binili niya sa akin na medyo pricey. Ito yon. Ayan, kasi before, alam ko, nareguluhan niya ako. Unang-unang bag na ginif sa akin ni Nanap is Celine bag. Ayun. Yung mga Celine bag ngayon, yung Celine natin na dito, yung local, the Celine na luxury bag. Yun ang unang-unang binili niya niregalo niya sa akin, Celine bag. So, yun yung yung marami rin mga dahil alam niya, ang galing nga Nabe, alam niya yung mahilig sa mga bags na, yung mga logo ay nga nandito, yung mga maliliit na ganun, may tawag sa ganun, parang ganun. Yun yung unang-unang bag niya binili sa akin. Pangalawa to. Tama ba? Oo, regalo niya sa akin yun. O, kasi, ako naman, hindi naman ako lalo na kapag nagmo-mall kami, kahit before pa, na mag-girlfriend pa lang kami, hindi kasi ako bili mo ako niyan. So, kapag sinasabi niya sa akin, minsan pag mahilig kasi kasama ko siya mamili, ako na magbabayad. Lagi ko sinasabi sa kanya na sa akin kailangan ako magbayad niyan. So, laging ganon. Lahat ng binibili ko, mapawatch yan, mapaano, kahit yung una pa, kahit hanggang ngayon naman din naman yung mga pinipili. Parang ganon. Pag yung sa akin, parang mas gusto ko kasi ako yung gumagaspas. Kasi luho mo yan eh. Diba? Kasi yan. So yan. Unless na lang, ririgaluhan ka niya. Dahil alam niya na yun ang gusto mo. Diba? Si Nanab yan. Ano yan? Generous yan si Nanab na kapag alam naman niya na gusto mo, yun ang i-gift niya sa'yo. So yun. So itong pangalawang bag na nabili niya sa akin na wala occasion, na yun nga may kwento yan. Diba? Panoodin niya lang yung vlog kong yun. Makikita niyo yun. And then ito, yung bag na unang-una kong ginamit nung nag-Korea kami last February, itong Tory Burch na to, gustong-gusto ko siya kasi classy ang itsura niya. Medyo mabigat lang siya, pero ayan, hindi siya nade-deform and parang velvet yung side niya and pwede mo siyang i-sling. Ayun, may sling yan sa loob eh, ayan o. Ito, lagi ko tong ginagamit talaga. Kasi madali siyang, pag ginagamit mo siya, bigla na lang siya, bibitawan mo siya, diba? Nagko-close na siya. Hindi mo na kailangan i-zipper pang ganon. Ito, pag pag pumunta ako na mapag-check up, ganyan, or labas-labas kami na medyo ang pupuntahan, pinabagayan damit. Ito ang lagi kong dala. As in na ROI ko na tong Tory ko. Itong bag na to. Ayan, super ganda niya. Pwedeng sling bag, pwedeng ano. Pero unang-unang ito nagamit, alam ko, last February. February ng nasa Korea kami, dala-dala ko to, kaya nakapamasyal na siya. Alam niyo ba, may mga kwento kaya yung mga bags na yan, na
kunyari meron ako mga bag na bago, ganyan, kailangan nadadala ko sila, na ipapasyal ko rin sila. Kasama ng makulit nilang amo nila sa bag. Ayan. Kailangan pinapasyal ko rin sila. Uy, nakarating na ba siya dito? Sama ka, ilalagay ko siya sa luggage. Laging gano'n kaya. Kahit sinalam natatawa sa akin. Then next, medyo mahaba na talaga tong vlog ko. Alam ko ito na yung last. Yung mga, lagi ko sinusuot ng mga blouses, yung mga, kung ano-ano man. So, yung pakita ko na sa inyo, mga favorites ko ngayon is yung mga ganitong mga blouse. And alam nyo naman na hindi naman po ako ganun ka-sexyhan. So yan, pero mahilig po talaga ako sa sleeveless dahil mainitin po ako. Dahil before, na nagpa-derma ako ng mga time na matagal na, kasi tinubuan na kasi ako nung kapag pinagpapawisan ako, nagkakaroon ako ng red sa likod, tsaka sa katawan. In-advise sa akin ng dermatologist na kailangan daw mag-sleeveless ganun, tapos hindi masyadong makakapal ng mga damit. Parang gano'n kasi pawisin talaga ako. Pero ngayon, thankful ako kasi hindi na siya bumabalik. Dahil magastos din. Lalo na yung mga lotion na nasa kanila mo lang mabibili. Parang ganyan, mga parang kulay pink na mga lotion para mawala siya. So, yan. Dami na namang kwento. Ito, sa Thailand ko to binili. Ayan, pinapartner ko to sa mga shorts ko or sa mga pants. Ganito yung mga favorite mga style kong mga pinagbibili. Actually, hindi ko na nilabas lahat. Mga sample na lang. And siguro nakikita nyo sa vlog ko, ayan. Sa Bangkok kaya nabili na mga ganito. Ang dami kong binili nito no last, yung lumabas na kami niya na nung August. Ngayon lang year na to. Ganito yung mga gusto ko pinapartner ko sa shorts and sa pants. And isa pa pala sa mga isi-share ko sa inyo, mahilig ako sa mailalalim na ganyan. Malalim yung ganito. Parang feeling ko kasi sexy ko, ang ganda ko. Di ba? Wala lang, hindi, joke lang. Pero totoo yung kasama na parang feeling mo, di ba, mas maganda ka sa ganun. And kahit before pa, high school pa lang ako talaga, mas gusto ko yung mga damit na medyo mababa talaga. Kahit hindi naman ganun kalakihan yung hinaharap ko. Pero parang feeling ko maganda sa ganung parang cut. Unlike sa mga ganito, mas gusto ko yung V-neck at medyo mababa. Parang ganun. So, yan. Basta carry nyo naman, gawin nyo mga kalakatsyares. Wala namang masama namang magsuot ng mga ganyan, di ba? Basta carry nyo dalhin, go lang, di ba? So, yan. And then, sa mga shorts, mahilig ako. Bumili rin ako ng maraming ganito. Iba-ibang color, ayan. Kasi, maong, yes, may mga maong na kasi ako. Parang, nagustuhan ko. Kasi hindi ako mahilig magsuot ng mga pek-pek shorts. Alam niyo yung gano'n? Yung mga maiikli na shorts. Kasi pag umpukan yan di ba? Kapag nakasakay ka pa uwi pa, may sakyan ka. Pero kapag nasa mall ka, escalator, ganyan-ganyan, hindi mo napapansin, nakikitaan ka rin, di ba? Pero syempre, meron pa rin naman ibang tao na gusto nila, ganun yung style nila. So, wala naman tayong masabi doon. Kaya ako, medyo yung shorts ko, hindi naman umaabot to sa pinaka-tuhod ko. Siguro mataas naman ng mga ilang inches yan. Then, ay hindi masyadong fitted. So, alam niyo naman ako, hindi ako mahilig sa fitted na masyado. Yung mga shorts agad, iba-ibang kulay, yan yung mga favorites ko ngayon, 2024. And also, hindi mawawala sa akin, kahit anong year pa yan dumaan, 2020, 2021, 2019, mahilig po talaga ako sa dress na mahaba at maluluwag. Mga hindi fitted sa akin. So, makikita niyo naman sa mga vlogs ko, lagi ganun suot ko yung mga dress na mahaba. Ayan. So, yung mga ganito, sa Uniqlo ganito, halos po lahat ng design at color ay nabili ko. Ayan, mahaba yan. Yung parang meron siyang laman sa loob na ganito. Parang meron lang pinipin dito. So, yung mga ganitong dress na mahaba and also yung mga ganito, maluluwag. Ayan, masikip yun dito sa harapan. Pero maluwag yung sa baba, yung ganyan. Ayan, yung mga dress na ganyan. Alam ko na story ko naman yan at nakikita nyo naman yan sa mga vlogs ko. Mga ganyan. Hindi ko na kailangan pakita lahat. Pero mahilig ako sa dress na mahaba. Parang feeling ko ang ganda-ganda ko, diba? So, wala lang. Kasi depende man tayo, diba? Pag sinusuot natin, parang ang ganda natin. So, siya nasusuotin natin, diba? Ewan ko lang sa paningin ng iba ko nagagandahan sila, diba? And next, syempre, alam nyo naman na sa mga vlogs ko, hindi nawawala sa akin ang mga jammies. Yung mga mahaba. Ayan. So, napakarami ko pong ganyan. Sa bahay kasi, portable ako na nakapajama at maluluwag. Ang size ko, siguro nasabi ko ata sa last vlog ko, large. XL po yung binibili ko. Pero hindi naman po ganun yung katawan ko na XL. Gusto ko lang ng maluwag sa akin yung mga sinusuot ko.
Dahil nga before na-advise sa akin na kinakailangan daw, sinusuot ko daw ay medyo maluluwag para hindi ako ganong pagpawisan. So yan mga di sa bahay, lagi po ako umaga, gabi, basta gano'n, mapatanghalian naman yan, naka-jamis po ako, pajama. And kung hindi naman yan, bumili ako sa Thailand, yung mga parang niloko nga sinunod. Di ba dati kasi yung katandaan, mga 90s, 80s, ang tawag ka sa mga ganito, puruntong, yung mga habang shorts, pero high waist to So, ganyan, maluluwag na may partner na ganito. Bumili ako sa ano neto sa Thailand. Ito, marami akong biniling ganito. May blue, may black, may gray. Then, meron din ako mga Kuromi, parang ganun, Hello Kitty na mga ganito. So, yan, ito yung mga ginagamit kong pambahay. So, kapag feeling ko, ay ayoko naman magpa-jam, ganitong design, or ganitong mga, ano, parang niloko ni Nanap, puruntong, ano ba, may sasabi sila sa matanda puruntong matawag doon, basta meron, na ganong ka, ano, na mga, ano, na mga shorts yung malalaki. Pero kung high-waist ko yun, hanggang dito yun sa taas ng tiyan ko. And then, next, nahihilig pala ako, aside sa sleeveless, o diba, imbis dapat mga short sleeve na mga ganito, ang binibili ko po ngayon ay mga long sleeves. Then, pinapartner ko sa shorts. Wala lang, parang feeling ko, ang ganda lang. Then, i-open mo lang ilang button mo dito, diba? Tapos, kahit na hindi mo siya i-tuck in yung half, pwede mo i-tuck in yung kalahati, or hindi, or nakabagsak lang siya. Parang feeling ko lang maganda. So, ayan, bumibili ako. Nasuot ko na to. Sa H&M ko to binili. Yung mga satin na ganito. Kasi parang feeling ko lang, naman siya ngayong year na to, 2024, ilang beses ko na rito nasuot. Parang ano siya, rose gold, or parang pink na parang peach yan. And dahil nagustuhan ko nga siya, nung kailan lang na nag-mall ako, ito hindi ko pa nasusuot, bumili ako ng ibang color. Buti na lang, meron pa si H&M, nagulat ako, ayan. Ayan, di ba, hindi ko pa siya nasusuot. May tag pa siya. So, ayan, ito. Para naman siyang kulay gray, pero satin din siya. Kaya maganda siya suotin. Alam nyo, bagay na bagay to sa shorts lang. Shorts na maong. Then, o kaya pants. O pants, maganda rin yan. Kasi nauso ngayon, di ba yung pants ng mga maluluwag? Parang gano'n. Or mom's jeans or wide pants. Partner niyan, ang ganda. Pwede nyong itak para ipapasok yung kalahati. Or gusto niya hindi lang. Pwede nakasandals lang kayo na mababa. Ayun, napakaganda niya talaga mga kaloktsera. So, yan. And kung hindi naman ganyan, bumili ako ng mga oversized na long sleeves. Hindi pa pala ako nakakakita ng oversized na white dahil naman siya yung white ko long sleeves. Gusto ko rin kasi white. So, yung mga ganito, sa Uniqlo ko nang binili to, ang size nibili ko ay XL para maging oversized sa akin. So, pinapartner ko rin siya sa shorts. Bubuksan ko lang din yung mga hanggang dito lang. So, yung ganyan. Para maganda lang tignan. Then, medyo tinataas ko lang siya ng ganon. So, kahit naman na hindi, kahit summer yan, sinusuot ko yan, mga kalokatseras, kasi, para sa akin kasi presko, kasi hindi naman kakapalan kasi ang tela. Manipis lang. Ayan, manipis lang yan. So, mga ilang kulay na yung ganito ko, may pink na ako nito. So, Uniqlo ko rin binili ito. Tsaka parang, gusto ko nga yung white. Kaya nga lang, yung white ko nga na ano siya, para siyang nagkaroon ng malamang magkaroon lang ng onting stain. Ayoko na. So, yan. Isa yan sa mga ginagamit ko na ng 2024. Ganyan ang forma ko ngayon talaga, ngayon 2024. Shorts, long sleeves, pero naka-tupi siya na hanggang dito. Then, naka-open yung harap. Or yung sleeveless nga, yung mga Thailand na mga design na mga ganon. Na sleeveless. Then, shorts, ganon. And also, dahil ngayon 2024, nakatabi na lahat yung mga pants ko na mga parang, ano tawag sa pants na ganon? Yung pants natin dating masikip hanggang ilalim. So, yun, na yung mga pinang-office ko before kasi nga, di ba, pandemic. So, yun, lahat nakatabi siya. As in, talagang hindi nagagalaw. Yung iba na pamigay ko na sa pamangking ko. Yung iba sa mga, ano, na pagkakasya ng pantalon na pamigay ko na. Pero yung iba na, syempre, kasi yung mga hindi naman nabili, tinabi ko muna kasi baka bumalik na naman yung uso. So, isa sa mga favorite ko ngayon is yung mom's jeans na pants and yung white na pantalon. Kahit na maliit ako, nagpapants ako na gano'n kasi feeling ko bagay naman sa akin. Yun nga like sinasabi, diba? Hindi naman kasi lahat ng uso ay pwede natin sundan at bagay sa atin. Ako feeling ko lang pag maharap ako ng salamin, bagay naman sa akin. Yung pagkasunod, bagay naman sa akin. So, ang ginagawa ko, pinapartneran ko siya ng hindi masyadong loose na blouse. O kaya minsan, loose naman na blouse. Then,
Ito, yung mom's jeans na to, actually, malaki ang size na binibili ko. Dahil ayoko kasi na kapag umuupo ka dito ay sobrang sikip. Gusto ko ay maluwag yung pwedeng pang beltan or kahit hindi yung belta pero maluwag sa'yo. So, ito, bumili ako actually size 40 ito. O, diba? 40 siya, malaki siya, pero maluwag po sa akin to. Sa H&M ko to binili, mom's jeans siya. Since maliit ako, hindi ko na rin siya kailangang putulan kasi sakto siya sa akin. So, yan. So, since nagustuhan ko siya, itong pants na to, ganitong color niya, meron pa ako, napahabol ko pa yan, kasabay nung long sleeves na gray, bumili rin ako ng ibang color. Actually, hindi pa nagagamit to. Ganitong color siya yung maong. Kasi meron ako sinusuot, tattered pants na, yun naman, wide jeans naman yun. Pero din ako mga jeans na binibili ko naman sa Stradivarius. Yun, yung brand ng Stradivarius. Maganda yung mga pants doon. As in, para siyang Levi's style. Pero, ngayon, nag-try ako sa H&M. Maganda yung pants nila ngayon. So, yan. Bumili ako ulit ng ganito. Mom's jeans to. Ayun o. Mom's jeans high waist pala ang binibili ko lahat. So, yun. Since kasi, para medyo mataas siya. Kasi kapag yung mababa, yung pantalon ko, mas lalabas kasi yung naiipit yung tiyan mo, yung tiyan mo, yung tummy mo, lumalabas siya. Eh, ngayon, yung pinakapuson ko ngayon, parang gano'n, medyo malaki siya yun, dahil nga, nung mga nakaraan, hindi pa siya, so, ang ano nito, liliit pa to siguro mga ilang months pa, parang gano'n, ilang months pa, siguro mga ano pa yan. Sabi nga sa akin, 6 months pa daw, nung bumalik kami. Parang gano'n, medyo malaki siya, sinbilog siya. So, mom's jeans na ganito, then, ang sinusuot ko ay mga ganon, yung mga sleeveless na medyo nakatakip ng konti lang dito sa puson. So, yon, hindi muna ako nagtatakin kasi kitang-kita siya. Pero, syempre, hindi mo naman kailangan i-explain sa lahat ng tao, di ba? Kung bakit malaki yan, di ba? Bakit nagsusuot ka ng ganyan, tapos palaki-laki para sa'yo, ganyan-ganyan. Hindi mo kailangan naman i-explain sa lahat ng tao kung bakit ganon, di ba? Eh, bakit, di ba? Parang ganon, nasa yun na yun, di ba? Si mga your rules, your style ba yun? Parang ganon. So, yan mga kalokotseras, alam ko yun na lahat yun. Yun, napakita ko na naman lahat. Ay, hindi ko lang pala naisama dito yung mga sandals. Actually, sa last vlog ko naman napakita ko. Ngayon, mas preferred ko pala ngayon, yung mga favorite ko ngayon pala is yung mga sandals na flat. So, hindi ko na naisama dito, hindi ko siguro na prep. Hindi ko nasama dito. Pero sa vlog ko, alam ko na i-share ko yon na nahilig ako ngayon sa mga flat na sandals. So, yun mga kalakatseras. So, yun lahat ang mga favorite ko or mga lagi kong ginagamit ngayong 2024 and malamang 2025 ay gagamit ko pa rin siya. And then, yung sa iba naman, kung mag-change man ako ng brands, lalo na sa mga serum na ganon, siguro, isi-share ko na lang sa inyo kung maganda talaga yung ipapalit ko muna kay Beauty of Joseon. So, yun mga kalakotseras. So, hanggang dito na lang. And sana nagustuhan niyo itong vlog ko at mga shinare ko sa inyo kahit sobrang daming chika-chika. Dahil talaga, yun talaga ano ko, chika-chika. So, yun. Sana makapag-upload din ako this coming Saturday. So, yun. Malapit na kasi ang holiday. So, yun. Ingat-ingat tayong lahat. And, syempre, hanggang dito na lang. So, don't forget to like, share, subscribe pa rin dito sa YouTube channel ko. Syempre, Jana Cocheras pa rin. Please subscribe po mga Cocheras and watch po sa mga YouTube na gagawin ko. See you next time. Bye!